Okay, so ayun. Yan sa mga kabagis, Jubilito TV official po at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video. So for today's reaction video, mga kabagis, mga kalingap natin, ay reactionan lang po natin ang bagong-bago, sariwang-sariwa, no? Na live streaming po ni Kalingap Rab na kung saan ay siya po ay naglabas na rin po, no, ng kanyang saloobin regarding po sa nangyaring baranggayan sa social media ng dati niya pong beneficiaries, mga kalingap at kabagis. At meron po siya mga bagay-bagay na klinaro regarding po dito sa nangyari kahapon. At alam ko naman po na karamihan sa inyo ay napanood yan dahil nag-viral nga po. Mga kalingap at kabagis ay pakinggan naman po natin ang saloobin ni Kalingap Rab regarding dito. No? Ano ang hamon ng isang Kalingap Rab sa mga taong di umano ay nasa likod ng pagpapabarangay na ito dito po sa social media, mga kalingap at kabagis, no? Kaya wag na po natin patagalin ito, mga kalingap, mga kabagis natin dyan, ng mga viewers, subscribers, and supporters. Panoorin at pakinggan po natin si Kalingap Rab. Narito po yun. Kasi yung pong pinaplano before na Tulfo is yung nga natuloy nga. Di ko rin ine-expect na hantong sa ganun. Pwede naman pag-usapan sana. So, yun ang nangyari. No? Ako naman po, hindi ako nagkulang sa advice kina Viancy, sa family niya, especially kay Viancy. So ngayon, hindi si Viancy ang dapat sisihin natin dito, yung family niya. Okay, so sabi dito ni Kalingap Rab ay hindi daw po dapat sisihin ang pamilya, no, mga kalingap at kabagis, regarding po dito sa nangyari. Kasi alam naman po natin na medyo karamihan sa mga nababasa po natin sa comment section, lalong-lalo na po doon sa programang yon, ay talagang nabash parehas po yung dalaga at yung pong pamilya. No? Pero bakit po kaya, mga kalingap at kabagis, ay nasabi ni Kalingap Rab na wag po nating i-bash? Maraming naglalaro sa isipan ko, mga kalingap at kabagis. Pwedeng wag natin siyang i-bash kasi ika nga ay kwan din siya dito. Naging, ano bang tawag doon, mga kalingap at kabagis? Naging produkto din siya, no? Produkto nga ba? Or pwede nating sabihin na wala siyang kaalam-alam na magiging ganito ang kahihinatnan ng ikangang labanan dito po sa social media. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, mga kalingap at kabagis, no, may wastong pag-iisip naman na po yung bata. Alam niya na po yung tama at mali. Pwera na lamang po siguro, mga kalingap at kabagis, kung iuutos, no? Pwera na lamang po kung iuutos ng magulang na gawin mo ito. Ay syempre po baka wala pong magawa yung bata. Kasi syempre inuutos na ng magulang. At saan galing yung utos ng magulang? Kung wala naman pong magpupush, mga kalingap at kabagis, no? So ibig sabihin, dapat para sa akin po, no, pasensya na Kalingap Rab, pero I will agree to disagree regarding dito sa sinabi mo. Pero, di ba, kagustuhan nila yun eh. Kagustuhan nilang magpabarangay sa social media. So ibig sabihin, di ba, nasa kon sila, nasa way sila na talagang gusto nilang i-push yung usaping iyan. So dapat siguro kahit papaano ay may knowledge din, no, yung dalaga sa mga consequences na pwedeng mangyari. So pwedeng sisihin din, mga kalingap at kabagis. 'Di ba? Pwedeng sisihin yung dalaga, yung magulang, and at the same time, yung mga taong involved or nasa likod nito. 'Di ba?
Kasi sa nakikinita ko, hangga't maaari talagang gusto pa ring isalba ni Kalinga Prab yung imahe po ni Dalaga. Lalong-lalo na ngayon, kaliwat kanan po, no? Ang bashing na kanyang natatanggap. Pero ito, lumang kwan na to. Ah, lumang kawikaan na ito dito po sa community ng Kalingap, no? Na ika nga, ang mga viewers ay matatalino. Yun lang po ang sasabihin ko doon, mga Kalingap at Kabagis. Ang mga viewers ay matatalino, alam po nila ang tama at ang mali. No? Okay, pagpatuloy natin. Or kung meron man, hindi lang sila. Tama yun. Dapat kung meron man, hindi lamang sila. Ang tanong dito ngayon ay sino pa ang dapat sisihin or sabihin na natin pwedeng maging dahilan ng pagkabash ng pamilyang ito dahil nga po sa nangyaring baranggayan sa social media. Alam ko may mali din si Kuya Bal kasi syempre sa pagtatanggol niya sa sarili niya, nabash yung family ni Viancy. May ads. Dali lang po. This game. Pause lang natin and pagpatuloy natin. Pero hindi Tulfo yung pinakasagot dun eh. Ano po? Magtutusin. Totoo naman, di ba? Totoo naman, mga Kalingap at Kabagis, no? Hindi naman po hindi naman ang programang ito ang pinakamataas, no, na platform ng ating gobyerno, ng ating sistema, ng ating hudikutura, mga Kalingap at Kabagis, no? Ito po ay isang programa na tumutulong po para ma-fast track and at the same time mapanood ng mga viewers yung reklamo ninyo, yung problema ninyo. Kung gusto ninyong isa publiko ang inyong problema, di ba? Or kung gusto ninyong mapapast track ang inyong problema, ito po yung palatuntunan na para sa inyo. Pero kung gusto po ninyo ng talagang ikangay tamang proseso, ay meron po tayong sinusunod na batas, no? Mga Kalingap at Kabagis. Ganun lang po kasimple yun, no? Pagpatuloy natin. Pumunta naman si Papa doon para ayusin. Pumunta doon sa bahay nila Vian. Pero hindi nakipag-usap. Anyway, tapos na yon. Ayaw na talaga makipag-usap kasi nga, ayan na yung plano. Di ba? Gusto na ipabarangay sa social media. Sa akin, nasa na yung mga nasa likod ngayon ni Viancy. No? Sana... Nasaan na nga ba? Nasaan na ngayon yung mga nasa likod ng... Kasi ako naniniwala ako, si Kalinga Prab naniniwala din na talaga meron pong taong involved dito. Kung bakit po na-push yung kwan na yan, pagsusumbong po, no, sa barangay sa social media. Sa kagustuhan yung matahimik yung buhay ng bata, lalo siyang napahamak sa mga ginagawa po ninyo. Correct. Ano? Sino yung mga nasa paligid niya? Sino daw ang mga nasa paligid niya? Alam ko naman, kilala niyo na rin, mga Kalingap at Kabagis, no? Hindi na po natin kailangan sabihin, no? Di ako nagkulang sa paalala sa kanya. Sinabi ko, yung gagawin mo habang buhay na ano yan, mga desisyon mo sa buhay, pag-isipang mabuti kasi wala, habang buhay na yan, di na matatanggal yan, di na mawawala yan, di na matatanggal. Kwan na yan, mga Kalingap at Kabagis, no? Yan ay magiging parte na ng istorya ng buhay mo. Hanggat ang video na yan ng reklamo sa barangay na yan, yung online reklamo sa barangay na yan ay nandyan at hindi naaalis, it will be a part of history, ika nga, na pwedeng balik-balikan, pwedeng panoorin anytime hanggang sa tumanda ka at baka dumating ang point na pag ikay nagkapamilya na, nagkaanak na, baka pwedeng mapanood din yan ng magiging anak mo, just in case. At syempre, magtatanong din siya. Diba? Ano yung nangyari dyan sa baranggayan na yan sa social media? Magiging trademark mo na yan. No?
Magiging parte na yan ng buhay mo. Na once upon a time, ay ay na-feature ka sa programang ito ng dahil po sa ganitong klaseng usapin. Di na may erase yung ginawa na yan. Ano po? Correct. Kahit nung Samantalang, yung mga taong nasa likod niyan ay hindi magiging parte ng istorya na yan. Ganon po kasaklap yun. Yung mga taong nag-push na pumunta kayo dyan at magreklamo, hindi naman po sila mapag-uusapan pagdating ng araw. Ang pag-uusapan dyan, yung taong involved, yung taong mismong nandoon na napanood po. At kung ano yung pinag-uusapan na topic or issue. Mga kalingap at mga kabagis natin. mga nakaraan, yun pa rin, chinachat ko siya, Mhm. no? Chinachat ko siya. So, ayun, pero tinuloy niya yung pagpatulfo. Mhm. Kasi nga Pero may para sa nag-push. akin, hindi lang siya yung dapat i-bash Mm. or sumalo ng mga bashing, mga Kaso nga, syempre, siya yung ikang naka-front, no? Doon po sa palatuntunan, malamang sa malamang, ang talagang mababash ay yung nag-appear sa camera. Mga kalingap at kabagis, no? Yun po yung realidad, no? Or consequences na nakuha niya po sa pagharap po doon po sa programa. 'Di ba? Uulitin ko po, you cannot please everyone. They have their own opinion regarding po sa usapin na ito. At hindi po naman natin sila makokontrol na magsabi ng kanilang saloobin sa comment section. Kaya nga po nasabi ko po dun sa huling vlog ko, mga kalingap at kabagis, na halos majority po ng comment negatibo po yung impact doon po sa humarap, sa palatuntunan na ito. consequences. Unang-una, sino yung mga nasa likod niyan? Yan. Ano? Yung mga mas nakatatanda, mas mga nakakaalam. Ano? Sino yung nag-book? Sino yung nagtumulong? Yun ang malaking katanungan dito. Sino ang nag-book? Sino yung nag-arrange para may mag-materialize yung interview na yan? 'Di ba? Sino ba ang may access? 'Di ba? Nasaan kayo ngayon? Ngayong yung bata po or yung dalaga po ay inuulan ng bashing dito sa social media. Dapat nga, 'di ba? Ngayon, it is the time na kayo po ay humaharap at nakikipagbakbakan dito sa mga bashers na ito or yung nagsasabi ng negatibong komento po. Pero nasaan kayo ngayon? 'Di ba? Huwag niyo sabihin tapos na ang inyong partisipasyon. Nagsisimula pa lamang po. Na dapat, 'di ba, kung sa giyera kayo yung nasa harapan na tumatanggap lahat ng bala, sumasalo lahat ng bala. Pero ang nangyayari, kawawang dalaga, siya yung nabubugbog ngayon. Siya yung sumasalo lahat ng negatibong komento at kayo nasaan kayo. 'Di ba? Niisip nyo nakatulong kayo pero hindi. 'Di ba? Pinalala ninyo yung problema. Anong ginawa niyo po sa bata? Tingnan niyo na po anong ginawa niyo sa kanila. Pinahamak niyo po sila. Hindi. Grabe. Sana masaya po kayo sa ginawa ninyo doon sa pamilya nila. Hopefully, sana ganun. Pero sana ganun na rin po, tubuan din po ng konting konsensya, no? Yung mga taong involved ngayon. Mas kailangan kayo ngayon ng bata dahil sa nangyari sa kanya ngayon. Kailangan niya ng emotional support. And at the same time, ay ipagtanggol ninyo sa social media. Dahil nababakbakan siya ngayon ng bashing at ng negatibong komento. Yung mga anti-kalingap dyan na nagpupush. Yung mga anti-kalingap na pinupush, sige, patulpo niyo. Mas malakas ang loob nyo kasi hindi kayo naka-front. Tama. Magaling lang silang magsalita, magaling lang silang mag-recommend, magaling lang silang mag-suggest. Pero pagdating ng actual na pangyayari,
magko-comment, 'di ba? Magko-comment tapos pagkatapos nun, ano na? Wala na. Di po ba, mga Kalingap at Kabagis? Hanggang doon lang. And at the same time, ito pa yung pinakamasaklap dito. Iko-content din nila. Di ba? Kasi sinasabi nila na kaming mga reactors po ay pinagkakakitaan yung mga ganitong klaseng usapin. Pero hindi po nila tignan yung sarili nila. Di ba? Hindi rin po ba ninyo pinagkakakitaan? Come on, pare-parehas po tayong content creator. Kung anong hanap ko, ganun din po ang hanap ninyo. Views para may revenue. Yun nga lang po, kami, ang pinagkaiba, ay doon po kami sa tama. Diba? Doon po kami sa tama. Kung gusto nyo magpatulpo, kayo magpatulpo. Pero Oo nga malakas naman. Diba? Sa tinagal-tagal na panahon na kayo'y, diba, batikos ng batikos, diba? Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw dito sa social media regarding sa mga hindi nyo gusto sa Kalingap, bakit in the first place ay dapat noon pa lang inireklamo nyo na? Napakasimple lang po na sagot. Ako na po ang sasagot. Kasi pag nireklamo nyo noon pa, hindi na kayo kikita. Hindi nyo na pagkakakitaan ang Kalingap. Ganun lang kasimple yun. Kaya ayaw nyo magpatulpo. Ngayon, may nakita kayong pwede ninyong ikasangkapan na pwede na rin ninyong pagkakitaan, tinake ninyo yung opportunity. Di ba? Pinasok nyo sa point na kung saan ay mahina yung damdamin ng pamilya at ng bata. Doon kayo pumasok at nagbigay ng ikangay mga pagpupush para may sakatuparan itong online baranggayan na ito, mga Kalingap at Kabagis. Which is nagmaterialize nga. Diba? O ngayon, syempre, pag-uusapan nyo ngayon sa channel ninyo. Iko-content ninyo. O, diba? Ngayon, sabihin ninyo na hindi ninyo pinagkakakitaan itong issue din na ito. loob nila kasi hindi sila naka-front. Pamilya ng batalero yung naka-front. Correct. Pero ngayon, sinong sumalo ng mga bashing? Ito yung sinasabi ko kanina. Sila Viancy. Diba? So sana yung mga nasa likod niyan, magsalita din kayo. Pagtanggol niyo yung bata. Tama. Lalo na yung mga... Kaso ang napapanood ko ngayon mukhang yung isa disappointed kasi nabanggit yung pangalan na wag na rin siyang mag-vlog. Tapos ngayon sasabihin po na pressure. Di po ba? Kasi, di ba, sa national media, sa mainstream media sa Pilipinas, nabanggit yung pangalan na wag na rin daw po siyang i-vlog nung taong yon. Na yung pong taong yon, yung bumuo nung grupo, nung ito pong si Dalaga ay umalis na po or naalis na po sa community ng Kalingap. Hindi pa man umaalis noon may grupo na Kahapon lang officially in-announce ni Kuya Bal na sila pong tatlo po ay tanggal na sa Kalingap. Ang bihira. Ano yan? Yung mga nakatago dyan porque di naman sila kilala. Naka-front si Laviancy. Tama. Diba? Mangingialam kasi kayo, beneficiary ko po yan. Talent ko yan, ako manager niyan. Tingnan nyo na po yung nangyari. Ito, Kalingap Rab, i-real talk lang kita dito. Diba? Ang naging problema sa side mo ay masyado kang naging maluwag sa mga Kalingap partners na nakapalibot sa'yo. At sa pagiging maluwag mo sa mga Kalingap partners na nakapalibot sa'yo, doon ka nila ika nga sinamantala. Ipo-front, di ba? For example, isang Kalingap partners, may sponsor, siya ang nilapitan. Ngayon, itong Kalingap partners na ito,
ilalapit niya sa'yo ngayon? Eh, syempre, palibhasa, busy ka. 'Di ba? Sasabihin mo ngayon na okay, ikaw na ang bahala diyan sa sponsor na yan. At yung sponsor na yan at yung Kalingap partners na may ugnayan ay magkakaroon ng mas malalim na pagkakaibigan. Siyempre, yung sponsor gusto niyang mapalapit doon sa beneficiaries. At ang tanging contact niya lang na malapit sa'yo ay yung Kalingap partners na unang pinagbigyan niya ng financial na tulong na supposed to be para doon sa beneficiaries. Hanggang mismo yung Kalingap partners na yon ay ika nga'y na-impluwensyahan na rin ng sponsor. Sponsor ba yan? Hindi po pwedeng hindi maaambunan yan. Yun po yung sad reality doon, Kalingap Rab. Pasensya na, pero yun din ang nakikita kong isang sabihin na nating flaw sa mga taong nakapalibot sa'yo. Masyado mo silang pinagkatiwalaan at yung pagtitiwalang yon ang ginamit nila para ika nga dumating sa point na pati yung beneficiaries ay ma-brainwash na rin. Real talk lang po ito. Tingnan niyo na po yung ginawa ninyo sa bata. Pati yung mga kaibigan niya dito na tampo sa kanya. Sabi ko nga kay na Grace, ayan mo, sabi ko sa kanya, wag lang siya ang sisihin. Hindi naman niya rin hindi naman yun, sa tingin ko di lang naman siya nag-decide nun, may mga nasa likod niyan. Di niya magagawa. Kasi knowing Viancy, kilala ko si Viancy, hindi siya yung basta-basta magde-decide ng ganun kung walang nagpupush sa kanya. Kaya sabi ko, wag lang si Viancy yung sisihin ninyo, hindi yung mga nasa likod niyan. Lalo na kung sino yung naglapit, nagpabook. Ang alam ko, binubook ata yan dun eh. Diba? Tama, binubook. Kumbaga parang yung iba pa nga pumipila eh. May quota. Tapos pag-aaralan yung kaso, kung interesting, ay magkakaroon ka ng slot. Eh lalong-lalo na pag meron kang kapit dun sa loob. Most probably, mapapa-fast track yung reklamo mo. Sino kaya yun? Schedule. So, yun na, para nga sa akin, yung mga kaibigan niya, mas kailangan siya ngayon. Nakaibigan na lang kung makikinig siya or papakumbaba kung tatanggapin yung mga payo ng kaibigan niya ngayon. Malamang sa malamang, tatahimik na yan. 'Di ba? At medyo iiwas niya na rin yung sarili niya sa mga active na Kalingap Angels na nasa community pa rin ng Kalingap. Dahil alam ko at alam niya sa sarili niya, no, na mapag-uusapan at maitatanong sa kanya yung usapin na yan, no, mga Kalingap at Kabagis. Patuloy po natin. Kailangan siya ng mga kaibigan niya. Kasi sabi ko, kina Grace, lawakan pa yung pag-unawa kasi hindi lang naman si Biancy nag-decide niyan. Ang mas dapat sisihin dyan, yung mga mas nakakaalam, mas mga nakatatanda. No? Yung mga magulang, bakit hinayaan yung i-front yung anak niyo po dyan? May punto si Kalingap Rab doon, mga Kalingap at Kabagis. May punto si Kalingap Rab doon. Pero wag na nating essentialize kung bakit pinayagan ng magulang. May sarili na silang May sarili na silang isip sa tama at mali at kung ano yung gusto nilang mangyari sa kanilang buhay. Siguro parte na po yun ng kanilang napagdesisyonan kaya labas na po tayo doon. Gusto nila gusto nila magpatulpo yan. Nabanggit ko na po yung tuloy pangalan. Gusto nila magpatulpo, so be it. 'Di ba? Karapatan po nila 'yon. Ako di ako kulang sa paalala po. Nope, may ads ulit. Dali lang, may ads. Dalawa. Dali lang po. Okay, pagpatuloy natin. Talagang ako bago pa lang mag-Korea,
Nung di siya nakasama sa Korea, nag-chat na ako sa kanya. Pinahalalahanan ko pa rin siya. Kasi nakakaramdam na ako nung di siya sumama sa Korea, chinat ko siya na, "Ano ba Biancy talaga yung desisyon mo? Ba't may 2 grupo, kailangan mo ng pumili." Yun, sabi ko, "Ang mga desisyon mo, pag-isipan mong mabuti kasi panghabang buhay na yan, Correct. di na mawawala yan." Kaya ayun, ano, so asan na ngayon yung mga nasa likod po niyan? Sino ba Nasaan yung na nga mga ba? nasa likod niyan na kilala po Nasaan na ninyo? at sino? Sino yung nagpa-schedule sa tulpo? Na gigil na gigil sa gulo. Hmm, Lakas ng loob kasi hindi naman sila yung naka-front, tama. ano? Sabi ko nga sa mga antay, kung may problema kayo, kayo magpatulpo. Correct. Yun yung pinaka-straightforward na sagot. Kaso nga, ulitin ko po, mga kalingap at kabagis, hindi nila gagawin yan kasi unang-una, di ba? Kung gusto talaga nilang magreklamo at magpatulpo in the first place, noon pa sana. Kaso nga lang po, syempre, hindi nila pagkakakitaan ng kalingap kung pinatulpo nila noon pa. So, ganito na lang ang ginagawa nila. Babalahurain nila, i-content nila ang kalingap para may revenue, para may kita. Di ba? Para may pang-am-am. Di po ba? Yan, sila Doc, sila Ano, ano, ano daw? Ba't nabanggit ang pangalan ni Doc dito? Redsin, kung may problema sila, sila magpatulpo. Huwag niyong ano yung bata, fina-front niyo Hmm. Di ba? yung Nabanggit bata na. eh, 'di ba? Sila ano yung mga kung sino man yung sponsor sa likod niyan, Hmm. wala naman yung gulo na yun kung hindi dahil yun sa nasa paligid diyan eh. Ngayon tingnan niyo po yung nangyari. Tingnan niyo po yung sa comment section dun sa Hmm. Pati si Kalinga Prab aware na majority ng comment ay negative. dun mismo sa vlog. Tingnan niyo po mismo yung sa comment section dun. Sa kagustuhan nung bata na ng katahimikan, lalong nagulo. Sana wag niyo po siyang iwan, ano? Sana Sana nga. wag niyong iwan yung bata. Kasi sobrang bigat po niyan. Sobrang bigat po niyan. Kung sa'kin Patuloy natin. lang sana, kung nakinig lang sana sa'kin. Di naman kami kalaban, hindi naman ako kaaway. Ako yung talagang may malasakit sa kanila. Mhm. As of now, mga kalingap at kabagis, no? As of now, tinignan ko po, meron ng 8,700 na komento. Yung pong pag-i-ere nung episode na yon. At doon sa mahigit 8,700 na comment, sad to say, mostly, negatibo po yung komento. Or hindi po maganda para po doon sa pumarap sa palatuntunan na yun. Nakalungkot. May ads ulit. Sandali lang po. Bihira. Sabi ni ano, utos i-bulldoze ang bahay. Isa Gaya pa, niyan, mga isa pang usapin yan, di ba? Isa pang usapin yan na di umano galing dun sa live streaming. Nung umalis or nung pinaalis ay ipapabulldozer daw po yung bahay na pinatayo po, no? O pwede ba yun, mga kalingap at kabagis? Di ba? ganyang desisyon. Utos daw ni Sir Leo D. Oo. Kung ganyan ang gusto nilang mangyari, no, mga kalingap at kabagis, kung gusto nilang gibain yung bahay, ibalik. Ibalik kay Kalinga Prab at sa mga iba pang sponsor yung nagastos dyan.
Hindi naman po pwedeng isa lamang po ang magdidesisyon. Di ba? Marami po ang nag-sponsor dyan. At malaking halaga rin po yung naibigay ni Kalinga Prab dyan. So hindi po pwedeng isa lang ang magdidesisyon para dyan sa bulldozer na yan, gigibain yung bahay. Malabong mangyari yan, mga Kalingap at kabagis natin. At malinaw po dito sa live na to, sinabi ni Kalinga Prab, walang babawiing bahay, walang babawiing gamit. And at the same time po, yung paghingi niya po ng pasensya sa mga nasabi po ni Kuya Bal Santos Matubang. And at the same time, kung ang programa po or sumbungan ng bayan sa social media ay meron pang ibang katanungan, ay si Kalinga Prab na lang daw po ang kanilang tanungin. No? Dahil unang-una sa lahat, yung nagreklamo naman po ay beneficiaries ni Kalinga Prab. Nagkataon lamang po, syempre, ang Kalingap ay isang foundation, isang malaking community, hindi naman po pwedeng iitsapwera natin si Kuya Bal sa equation. Dahil unang-una sa lahat, siya yung humarap. No? Siya yung humarap sa national mainstream media nung inere po yung programang yan. So yun, napahaba tuloy ang ating reaction video, mga Kalingap at kabagis. Syempre, kagaya ng dati, mag-comment po kayo, no, sa ating comment section. At muli po, paalala, be considerate sa ating gagawing komento. Pwedeng mag-criticize, pero wag pong below the belt. No? Paalala po yan ng inyong host. At syempre po, sa mga hindi pa nakasubscribe, ay subscribe nyo na po, Jubilito TV Official. So hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team COS at ng Team BIOS. As I always say, mga Kalingap and kabagis, nating supporters, nating subscribers, peace, God first. God bless po. Bye!